Araw ay nagpa-press con po si Manong Chavit Singson. Sa dulo po ng kanyang press con, meron po siyang open letter sa Armed Forces of the Philippines, particularly kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Sir, basahin ko lang po yung bahagi ng kanyang liham. Sabi niya, and I quote, "General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it could only mean two things. The AFP is blinded or it is ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people," end of quote. Sir, ano masasabi po ninyo doon sa bahagi ng open letter ni Manong Chavit sa AFP? Yun nga, parang pinapahiwating ni Manong Chavit na parang nalilihis yung damdamin ng ating armed forces, particular si General Brawner. Pero nung kami ay nakipag-meeting kay General Brawner kasi nung September last year, ayun nga, pinahiwating namin sa kanya yung hinaing ng taong bayan nilang namin. Sinabi naman niya na siya, armed forces, ay hindi bulag, pipi at bingi. At nararamdaman nila ano yung nararamdaman ng namin sa mga kapwa nila Pilipino, natin Pilipino. So ngayon, malala na lumalala ng lumalala. So yung mga tumitindi yung korupsyon. So yun nga, yung sinasabi ni Manong Chavit, talagang may may tawag dito, katotohanan yon na maski yung ultimong mga maliit na tao tulad ng mga tricycle driver ay galit na sa mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa na maaaring hindi nakikita o hindi na nararamdaman ng ating armed forces, particular si General Brawner. Sir, ano po ba ang mga aral na inyo po natutuhan hanggang ngayon sa Philippine Military Academy? Ano yun? Ano yung aral na sinabi mo? Ano po ba yung mga aral na inyo pong natutuhan hanggang ngayon? Bit-bit po ninyo mula po sa inyong time doon sa Philippine Military Academy, especially pag napapasok po sa ganito mga sitwasyon, General, pag nasusukat yung pagpili sa tama o mali? Hindi, yung numero uno dyan, yung integridad, of course, andyan yung honor, integrity, yun importante dyan. Lalo sa ngayon, ang armed forces, mayroong sinumpang tungkulin to protect the, of course, people and to protect the state. Hindi yung to protect just somebody else but the people. Kasi, of course, andyan yung chain of command, andyan yung presidente, may line of command. Pero, ang sinasabi ng Constitution, ang soberanya nanggagaling sa mga taong bayan mismo. So, sila ang taong bayan, sila ang namili ng mga pinuno, ng presidente. So, dapat ang armed forces protektahan yung mga taong bayan at protektahan yung state. Yan ang sinasabi sa ating Constitution. Yeah, okay. Of course, despite yung aking kaso, yung UPI ay tuloy pa rin ng pagpahayag ng mga sentimiento, yung mga protesta na ganyan, na mapayapa, na hindi gumagamit ng dahas at na naayon sa batas, naayon sa Konstitusyon. So kami ay tiwala na pagpapatuloy namin yung mga napanagutin itong mga nagkasala o itong mga magkakasala sa ating bansa, lalo-lalo na yung mga politiko, mga leaders na nandyan sa Kongreso na ngayon uli yung ating budget, dapat hindi na maulit yun, saka mapanagot sila, makulong sila, mabigyan ng hustisya yung mga taong nasalanta ng bagyo o baha o yung mga namatay sa sakuna na hindi nabigyan ng tulong dahil kinurakot, ninakaw yung mga pera na para sa taong bayan. Ang mga kapwa ko cavaliers, yung mga graduate ng PMA, of course, andyan pa rin yung ating courage, integrity, loyalty. Of course, tayo ay kinikilala sa ating paninindigan, okay,
So ngayon, dahil nalagay sa matinding pagsubok ng ating bayan, marami mga pandarambong, pagnanakaw, dapat yung ating mga kabalyero hindi maging neutral o hindi maging silent sa mga pagnanakaw na ito. Kasi nga, pagkang naging silent ka, naging neutral ka, ay complicit ka. Para ka na rin kumampi doon sa mga nagnanakaw. So, sana yung mga kapwa ko kabalyero na magparamdam din sila. Alam ko, marami sa kanila, marami sa mga classmates ko, marami sa mga kapwa ko kabalyero na merong parehong sentimiento, maring maramdaman kanya lang, hindi sila lumalabas na kusa. So, sana magparamdam sila. Kasi otherwise, kung di sila nagpaparamdam, naging silent sila, ay complicit sila sa mga nangyayari na kawan dito sa ating bayan. Yun lang.